For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. I will speak to you, mga kapatid, in the topic, a life of thanksgiving. Let's bow our head. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito, God, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang purihin at sambahin at pasalamatan ka, Panginoon, sa umagang ito, hindi lamang dahil mabuti ka, kundi ikaw ang karapat dapat tumanggap nito mula sa iyong mga anak, Panginoon. Narito po ang bawat isa, binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming sisidlan upang tanggapin ang pagpapala mo, Panginoon. Marahil ay palasak na ang mensaheng ito, ngunit ito po'y magsisilbing paalaala sa amin, Panginoon, na dapat kaming magpasalamat bawat minuto, bawat araw ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Dahil ito ang inutos mo at kalooban mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, gayon din, Panginoon, manguna ka sa akin, Panginoon. Gamitin mo, God, ang aking puso, ang aking isip, ang aking labi, ang buo kong pagkatao, Panginoon, upang dalhin sa iyo at sa kanila, Panginoon, ang iyong mensahe at sa bawat isa sa amin. Salamat po, inaasahan namin ang pagpapala mong makalangit sa lugar na ito. Kung aming dalangin sa makapangyarihan mong pangalang Jesus. Amen. God bless you all. Please visit us, mga kapatid. Mag-aaral po tayo sa yung 1 Chronicles chapter 16 verses 8 to 34, mga kapatid. Ay yan yung time kung saan nagkaroon ng isang kalayaan, nagkaroon sila ng bagong hari, si King David, mga kapatid. At iniutos po ng hari na magkakaroon sila ng Song of Celebration. No? Kaya yung 1 Chronicles chapter 16 ay dito inamin ni King David yung compilation niya sa Psalm 105 verses 1 to 15 and Psalm 96, mga kapatid. Hallelujah. At isa-isayin natin, meron po akong 3 points para matutunan natin ang pagkakaroon ng isang buhay na mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ang first point, the call to thanksgiving. Let's begin with first verse, mga kapatid. 1 Chronicles chapter 16 verse 8. Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Makikita natin dito, mga kapatid, ang isang direct command. Give thanks to the Lord. But notice, mga kapatid, hindi po siya natigil dyan. Sinabi dyan, make known His deeds among the peoples. Nangangahulugan po ito, mga kapatid, na ang pagpapasalamat o thanksgiving ay hindi lamang sa bahay natin. Hindi lamang po siya private act, mga kapatid. It should be a public declaration of God's greatness, mga kapatid. When we give thanks, we are not just expressing our gratitude, mga kapatid, for what God has done for each of us. We're also proclaiming sa Kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao na nasa paligid natin, mga kapatid. Imagine what our communities would look like if we, as believers, mga kapatid, were constantly testifying to God's goodness and faithfulness. In a world that is often focused on negativity and problems, tayo po ngayon, mga kapatid, nakapokus lagi sa mga negativity, sa mga problema, mga kapatid. At dahil dyan, nagkakaroon po tayo ng opportunity para magpatotoo, to testify about God's faithfulness and goodness sa buhay natin. Now, think of the praise call upon His name. And what it means, mga kapatid. Pag tumawag po tayo sa Panginoon, nangangahulugan po yan, mga kapatid, na ibinibigay natin ang ating dependence sa Kanya, mga kapatid. Pag tumatawag po tayo sa Panginoon, nire-recognize natin at ina-admit natin sa ating mga sarili that we really need God, mga kapatid, in every aspect of our lives. When we call upon His name, we are acknowledging that He is our source, He is our provider, He is our protector, and when we do these things, mga kapatid, with thanksgiving, we are saying, God, I trust you. God, I trust that you are working in my life
even when I can't see it, and even I can't feel it, mga kapatid. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Sound bless His name. Mga kapatid, ako po, guilty, na kapag pupunta po tayo sa iglesia, araw ng linggo, mga kapatid, parang rutinary na lang minsan dahil buong buhay na natin ito, mga kapatid. Especially me. Halos 42 years na po ako sa church na ito, mga kapatid. Pero minsan, dapat po sana intentional tayo sa paghahanda, mga kapatid, every Sunday morning. Intentional tayo na i-prepare ang sarili natin. Excited tayo, mga kapatid, i-present ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon para purihin siya, para pasalamatan siya, mga kapatid, ng buong puso. Dapat sinasabi natin sa sarili natin, mga kapatid, that I will give my best to worship Him with all I got. Hallelujah! Hallelujah! Bakit kailangan natin gawin ito, mga kapatid? Kailangan nating maghanda, kailangan nating i-prepare ang sarili natin dahil haharap tayo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At dahil inuutos din ito sa atin ng Panginoon, hindi lamang dahil sa mga bagay na ginawa niya sa buhay natin, kundi siya ang nag-iisang Diyos na nagligtas sa atin, mga kapatid. In Philippians chapter 4 verse 6, Paul gives us another powerful insight into the role of thanksgiving. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. According to this passage, mga kapatid, thanksgiving is the gateway to God's presence. And because when we approach God with a thankful heart, it's like we are invited into a deeper communion with the Lord, mga kapatid. And this is not just about thanking Him sa mga ginawa niya, but also kung sino ang Diyos sa buhay natin. We see here that thanksgiving is also a remedy for anxiety, mga kapatid. Kung may depression ka, kung may suliranin ka, kung may alalahanin ka, mga kapatid, magpasalamat ka lang sa Panginoon. Hallelujah. When we bring all our concerns to God with a heart of gratitude, babaguhin ito ang focus natin, mga kapatid. No? Mula doon sa problema, patungo doon sa God's provision, mga kapatid. It reminds us that no matter what we are facing, ang Panginoon, mga kapatid, ay laging in control. Ang Panginoon ay laging may hawak ng lahat ng bagay. And He is more than able to meet all our needs, mga kapatid. So church, let us be quick in giving God our thanksgiving, not just in the good times, but in every situation, recognizing that God is always worthy of our praise and also of our thanksgiving. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Church, again, we are called to give thanks to the Lord whether we like it or not. Kailangan nating pasalamatan ang Diyos. And point number 2, mga kapatid, ibinigay ni Haring David ang mga reasons bakit kailangan tayo magpasalamat sa Panginoon. Ang una po ay God's faithfulness, ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. 1 Chronicles chapter 16 verse 12, remember His marvelous works which He has done, His wonders and the judgments of His mouth. Ang verse na ito, mga kapatid, ay tinawag tayo upang alalahanin yung ating mga nakalipas na buhay, mga kapatid, para makita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa buhay natin. And it is true that when we take time to reflect, mga kapatid, we can see countless instances of God's faithfulness. Minsan ba nauupo tayo sa mga bahay natin, mga kapatid, at wala tayong gagawin kundi alalahanin ang kabutihan ng Diyos? Praise the Lord. Salamat sa isang amen. Hallelujah. Yan ang katunayan, mga kapatid,
that we are living in a fast-paced world, mga kapatid. Na wala tayo sa napakaraming bagay. Nag-aalala tayo sa mga buhay natin, mga kapatid. Hindi naman natin alam ang future. Ang alam lang natin, hawak tayo ng Panginoon. Ang matibay na panghahawakan natin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Tapat siya kailan pa man, mga kapatid. Yung mga panahon na tinulungan niya tayo, mga kapatid, sa mga difficult seasons natin. At huwag tayong pakampante, mga kapatid. Over and over again, habang tayo nabubuhay, mararanasan at mararanasan natin ang mga difficulties sa ating mga buhay. At galing pa man, napakadali sa atin makalimutan yung mga bagay na to when we are in the midst of a new challenge, mga kapatid. Kapag humaharap tayo sa mga bagong pagsubok, kalimutan natin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Nakakalimutan natin yung mga mabubuting bagay na dinala ng Panginoon sa atin upang maibsan yung ating mga problema. Gaya ng mga Hudyo, mga kapatid, di ba? Paulit-ulit na pinapaalala ng Panginoon sa kanila na ito ang ginawa ko sa inyo. Bakit hindi pa rin kayo nagtatapat sa akin? No? Lumalapit lamang sila sa Panginoon kapag nangangailangan sila. Pero pag maganda na ang buhay nila, pinagpala sila ng Diyos, nakakalimutan po nila ang mga bagay na ginawa sa kanila ng Diyos. Katulad nila, mga kapatid, tayo rin. Kailangan po tayong paalalahanan ng Panginoon. Palagi. Kaya nariyan ang salita ng Diyos na laging magpapaalala sa atin, mga kapatid, sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23 reminds us, through the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Every morning, church, every single day, binabago ng Diyos ang kanyang habag para sa atin. And that's something worth giving thanks for. It's easy to take for granted the bread in our laps, the food on our tables, the roof over our heads. Hindi natin napapagpasalamatan yan, mga kapatid, sa Panginoon minsan. But these are all evidence of God's faithfulness. Let me ask you something. When was the last time you sat down and simply reflected on God's faithfulness in your life? Maaari pong kinakaharap natin yung mga health challenges natin, ang iba sa atin yan. May mga financial struggles na tayo'y kinakaharap din, relational difficulties, mga kapatid. But through it all, God has been faithful. God provided exactly what we needed. When we make it a habit to remember God's faithfulness, it strengthens our faith, it gives us the confidence to trust Him, and it fills our hearts with gratitude, because we know that the same God who was faithful in the past will be faithful in the future of our lives. Clap your hands to the Lord and worship Him. Hallelujah! Hallelujah! The next reason why we give thanks to the Lord is because God is sovereign. In verse 14, it says here, He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. And this passage reminds us that God is in control of everything. Control po ng Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay natin. Huwag po tayong malaki sa Panginoon na kaya natin gawin ito ng mag-isa. Still, He is in control. There is nothing that happens in the world. Wala pong mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Wala pong bagay na nangyayari sa buhay mo, mga kapatid, na labas sa authority ng ating Panginoon. And it speaks of His sovereignty, mga kapatid. This is a profound reason para magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Pag sinabi nating sovereign, sunod lang tayo. Sovereign niya eh. Pero minsan, mga kapatid, pinangungunahan natin ng Diyos. And that's disrespectful, mga kapatid, sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Even when life doesn't make sense,
even when we are facing challenges, and even when we are facing uncertainties, we can still give thanks because we know that God is sovereign. He is the one who holds the universe in His hands and nothing takes Him by surprise. Hindi po magugulat ang Panginoon sa mga pangyayari sa buhay mo. Hindi po siya magugulat, mga kapatid. In Romans 8:28, binigyan tayo ng assurance, and we know that all things work together for good. Think of the word of praise for good, mga kapatid, to those who love God and those who are the called according to His purpose. It doesn't say some things. It doesn't say a few things. It says all things, mga kapatid. Every situation, every circumstance, every trial, mga kapatid, lahat po yan ginagamit ng Diyos para sa kabutihan. Kahit sinaktan ka ng nakapaligid sa iyo, ang pagkilos ng Panginoon ay for good. And now, hindi po yan nangangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng mga bad things sa buhay natin. Kaya nga, for good. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay mabuti para maging mabuti ang buhay natin. Remember that, mga kapatid. Kasama po ang mga bad things. Sa atin, bad things yan, mga kapatid. Pero yung mga masamang bagay na dumadating sa buhay natin ay ipine-prepare ng Panginoon para tanggapin natin ang mga mabuting bagay mula sa Kanya para sa ikabubuti natin at ikabubuti ng lahat. God can take even the difficult, God can take the painful, and He can take the confusing parts of our lives and He can use them for His purpose. And that's something to be thankful for because it means that no matter what we are going through, God is still in control. And He's working it out for good. Let's be honest, mga kapatid. Life is tough. Life is unfair. We face challenges. We face disappointments. We face losses, mga kapatid. But in the midst of it all, mga kapatid, we can find peace in knowing that God is sovereign. He is not surprised by our struggles. He is not caught off guard by our circumstances. He sees the bigger picture, mga kapatid. And He's working behind the scene to bring His perfect plan. That's why we can still give thanks in all circumstances. As 1 Thessalonians 5:18 says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When we understand that God is sovereign, binabago nito, mga kapatid, yung ating pananaw, yung ating perspective. Yung mga trials na nakikita natin noon na walang kwenta at kung kailan lang dumating, mga kapatid, hindi na po ganyan ang tingin natin. Kapag naunawaan natin kung gaano kadakila at kapangyarihan ng Panginoon, those trials ay magiging bahagi na lang ng gustong gawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Yung greater purpose ng Panginoon sa buhay natin. And that fills us with gratitude because we know that God is working all things for good and His glory. So church, let's practice to thank the Lord kahit na masama ang mga bagay na dumadating sa buhay natin. Let's practice to thank the Lord hindi lang sa mabuting bagay. Minsan, kapag i-declare natin na nangyayari sa ating buhay ito, na kahit hindi natin gusto, parang pagkatapos nun at nakuha natin ang tagumpay mula sa Panginoon, at ipinost natin, mga kapatid, dineclare natin sa mga taong nakapaligid sa atin, mga kapatid, ang Panginoon po mag-glorify. Amen. Dahil pinakita natin
yung dependence natin sa Panginoon at hindi dahil sa kakayanan natin kung bakit tayo nagkaroon ng tagumpay. Pero minsan, kapag nag-post tayo na, thank you Lord sa blessing, thank you Lord. Minsan, iba-iba po ang perception ng tao. Minsan, ikaw ang mag-glorify, mga kapatid. Pero pagka dineclare natin bago tayo magpasalamat sa Panginoon sa tagumpay, ay dumanas tayo ng ganito, nang hindi natin gusto, ang Panginoon po ang nag-glorify. Ang pangatlong reason, mga kapatid, ay God's unchanging covenant. Verse 15 says, remember His covenant forever. Again, remember His covenant forever, the word which He commanded for 1,000 generation. Pag sinabi po natin covenant, mga kapatid, nakapaloob na dyan ang kautusan at pangako ng Diyos kapag sinunod natin ang kanyang mga kautusan. God's promises ay hindi katulad ng promises ng mga tao. They do not change. They are not dependent on our circumstances. And this is incredibly reassuring dahil nangangahulugang ito na pwede talaga nating pagkatiwalaan ng Diyos sapagkat hindi siya nagbabago. Amen. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. What God has promised, He will fulfill. He is not a man that He should lie, mga kapatid, nor a son of man that He should change His mind. When God makes a promise, He will keep it, mga kapatid. Kaya nga throughout the Bible, nakikita natin yung katapatan ng Panginoon sa Kanyang covenant people, sa ating mga naglilingkod sa Kanya. From the promise He made to Abraham, to the covenant established with Israel at Mount Sinai, to the new covenant He sealed with the blood of Jesus Christ. God has always been faithful to His promise, and He will continue to be faithful because He is an unchanging God. His love for us is steadfast. His grace towards us is abundant, and His promises to us are sure, mga kapatid. Dahil alam natin na ang pangako ng Panginoon ay totoo at tapat. Nangangahulugang ito kaya nating panghawakan ng pag-asa na kahit ang buhay, mga kapatid, ay nakakapagod, frustrating, mga kapatid, kaya nating panghawakan ng pag-asa niyan dahil alam natin na ang Diyos ay matapat. Amen. Nangangahulugan ito na pwede nating pagkatiwalaan ng buong ang Diyos sa ating mga kinabukasan dahil alam natin na meron siyang plano sa buhay natin at layunin para tayo lumago, mga kapatid. At nangangahulugan din ito, mga kapatid, that we can rest in His unchanging love, knowing that nothing can separate us from the love of Christ. When we understand the depth of God's covenant love for us, napupuno po tayo ng sense of gratitude, mga kapatid. Nauunawaan natin na hindi tayo nag-iisa at nararamdaman natin, mga kapatid, na hindi tayo iniwan ng Diyos kailanman dahil alam natin na hindi niya tayo pababayaan o kalilimutan man, mga kapatid. We are loved, we are chosen, we are secure in God's covenant promises. And that is something to give thanks for, mga kapatid, every single day. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! And my last point, mga kapatid, is living a life of thanksgiving. Yung malaman, tayo mga kapatid, may mga sakit na pag inutusan. Hindi tayo kagad nasunod. Kasi nga, parang automatic sa atin na kailangan inutusan tayo. Kailangan alam natin ang dahilan bakit tayo susunod. Dapat alam din natin ang paano isasapang buhay ito. Kaya mga kapatid, yung ating context ay kumpleto, mga kapatid.
para tayo magkaroon ng buhay na mapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Ang una po ay kinakailangan po tayong magkaroon ng overflowing praise. In verse 23, sa ating context is, "Sing to the Lord, all the earth, proclaim the good news of His salvation from day to day." Ang isa sa pinaka-natural na response natin, mga kapatid, kapag naramdaman natin at naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, ay ang purihin siya. Tama? At kung naunawaan natin kung ano yung ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin na mabuti sa tingin natin, mga kapatid, at nakakatulong sa atin, hindi natin mapigilang umawi sa ating Panginoon. Ang pag-awit, mga kapatid, ay hindi lang ginagawa dito every Sunday. Dapat po, pinapupurihan natin, inaawitan natin ang Panginoon bawat araw ng buhay natin. Our praise should be an overflow of our gratitude. A continuous outpouring of our love for God. Dapat continuous, mga kapatid, ang pagpapatunay natin sa Diyos na mahal natin siya. Psalm 95 verses 1 and 2 echoes this call to praise. "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song." That joy and enthusiasm, mga kapatid, sa passage na ito ay hindi lamang half-hearted or reserved praise. Dapat ito po ay passionate, exuberant expression of thanksgiving. At nakakahawa po ito, mga kapatid. Imagine niyo kung mag-praise and worship tayo dito. Tapos 50% ay walang response. Ano kaya mangyayari dun sa another 50%? Baka mahawa natin na maupo na lang tayo dyan at manood habang nag-aawitan yung ating song leader, backups. Pero kung yung ating pagpupuri, mga kapatid, contagious yan. Maaari yung mga papatay-patay dyan sa nakatabi natin, mga kapatid, mahahawang magpuri yan. Dahil mararamdaman niya yung presensya ng Panginoon na nasa iyo, kaya ka nagpupuri. When we praise God with joy and enthusiasm, it encourage others to do the same. But let me be clear, mga kapatid, ang pagpupuri ay hindi lamang pag-awit. Ang pagpupuri po ay, it's all about living a life that honors God. Ang pagpupuri po ay ang buhay na pagbibigay ng dangal sa ating Panginoon. Romans 12:1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. And this is your true and proper worship." Our life should be a reflection of our gratitude to God. Kung paano tayo mabuhay, kung paano tayo pumili sa buhay na ito, at kung paano natin itrato ang ibang tao, mga kapatid. These are all ways we can give thanks to God. So let us be the people who are quick to praise, not just with our words. Hindi lang sa bibig, mga kapatid, tayo nagpupuri sa Panginoon, kundi buong puso, buong buhay natin, mga kapatid. And second says here, declare His glory among the nations, His wonders among all people. This is a command, mga kapatid. Hindi lamang tayo binago ng Diyos para pabalik-balik sa church na ito, mga kapatid. Kumanta, magpuri. Tinawag din tayo ng Panginoon para i-declare yung glory, yung goodness, yung faithfulness, yung wonders na ginawa sa atin ng Panginoon sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung makita nilang binago ang buhay natin, it's not enough. Hindi nila maintindihan ang kabutihan ng Diyos. Kailangan magpaunawa tayo, kailangan i-share natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Thanksgiving is not just something we keep to ourselves. It's something we share with others.
When we talk about what God has done in our lives, we are bearing witness to His power and His love. We are showing the world that our God is alive and active, that He is the God who answers our prayers, who performs miracles, and who transforms lives. Jesus Himself said, "Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Our Thanksgiving Church is a testimony that can lead others to Christ. When people see the joy, when people see the peace, when people see the gratitude in our lives, nagbubukas po ito ng pintuan, mga kapatid, sa atin para i-share yung gospel, para ibahagi sa kanila ang mabuting balita, mga kapatid. So let me ask you, are we proclaiming God's glory in our lives? Are we sharing our testimony with others? Are we telling the world about the marvelous deeds God has done for us? We live in a world that is desperate for hope. Maaaring nakikita natin ang iba na maraming pera, maganda ang buhay. Still, they are desperate for hope. Still, they are desperate for truth. Still, they are desperate for something real. And we have the answer, mga kapatid. We have the message of the gospel, the good news of Jesus Christ. So let us not keep this gospel in ourselves, and let us declare God's glory among the nations, so that others may come to know Him and give thanks to Him as well. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Thirdly, worshiping God in holiness. Verse 29 says, "Give to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness." True thanksgiving leads to worship. Ang tunay na pagpapasalamat, dadalhin tayo sa pagsamba. At ang pagsamba, mga kapatid, ay hindi lamang pag-awit. It's about living a life that honors God. When we understand who God is and what He has done for us, our natural response should be to live in a way that reflects His holiness. Nabasa na natin yung Romans 12:1, calls us to offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. And this is our true and proper worship. When we live in a way that reflects God's holiness, we are giving thanks with our lives. Okay, not just our words. We are saying, "God, I honor you with every part of my life. I want to live in a way that pleases you and brings glory to your name." Hallelujah. Sana lagi natin itong maramdaman, masabi sa Panginoon, dahil sinasamba natin siya sa beauty ng kanyang kabanalan. Worshiping God in holiness means living with integrity. It means loving others as Christ loves us, and seeking to obey God in every area of our lives. It means turning away from sin and choosing to walk in righteousness. It means making God the center of our lives and seeking to honor Him in all that we do. And when we do this, we are giving thanks to God in the most profound way possible by living a life that reflects His character and His love. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. And in conclusion, in verse 34, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Hallelujah. Church, this is the heart of thanksgiving. It's a recognition of God's goodness and His enduring love. When we give thanks, we are reminded of the countless ways God has been good to us. We are reminded His faithfulness.
We are reminded His sovereignty. We are reminded His unchanging promises. And we are filled with a deep sense of gratitude, knowing that we are loved by the God who never fails. Again, knowing that we are loved by the God who never fails. Psalm 131, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. This is the foundation of our Thanksgiving, church. Our Thanksgiving is not based on our circumstances. Our Thanksgiving is not based on what's going on, but it is based on the unchanging character of God. So no matter what we're going through, we can always give thanks because we know that God is good and His love endures forever. Kahit kailan, hindi po tayo mawawalan ng dahilan para pasalamatan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Nawa mga kapatid, ang maging tingin sa atin ng mga taong nakapaligid ay taong mapagpasalamat sa Diyos. Sabi nga ni Sister Bebs, kahit ano ang kalagayan, sabi ng awit, dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Maaari mga kapatid, pag-gising natin kanina, masaya tayong bumangon kasi masarap ng pakiramdam natin. Meron tayong tagumpay, meron tayong blessing. Pero ang iba sa atin dito mga kapatid, nagising at bumangon, masama ang pakiramdam dahil may struggles, may problema. But still, pinili natin mga kapatid, dumako sa lugar na ito dahil alam natin mga kapatid na pag nagpasalamat tayo sa Panginoon, kapag nagpuri tayo sa Panginoon, kapag sumamba tayo sa Panginoon mga kapatid, tutulungan niya tayo. Hallelujah. Mga kapatid, let's come to the altar. And by this time, labo tayong hihilingin sa Panginoon. Ang gagawin natin mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Hanapin natin siya. Saliksikin natin siya mga kapatid. At pasalamatan lamang natin siya sa pagkakataong ito. By this time, deserve ng Panginoon na tanggapin ang lahat ng klaseng pagpapasalamat natin sa Kanya. Come on, church. I-express natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Marami at napakarami nating dahilan sa mundong ito na ipagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Maaaring iba-iba ang buhay natin, but still, hindi tayo mawawala ng dahilan para pasalamatan siya. Hiling ko po yung mga singers, mga kapatid.